So, we have here a triangle. So, as a triangle, di ba, meron tayong laging longest side. At yung longest side na yun ay nasa tapat ni right angle. Ang right na angle natin ay ito. Yan. Right angle equals 90 degrees siya. Katapat niya ay longest side, which is ito. Ayan. Which we call hypotenuse. And let's imagine we have the angle theta here. Ito yung angle natin. Dito katabi niya ay tinatawag na adjacent. At yung opposite side naman or yung katapat ng ating theta or ating angle ay tinatawag na opposite side. So, ayun yung parts ng ating triangle. So, narinig niyo na ba yung word na SOHCAHTOA? SOHCAHTOA. Si SOHCAHTOA, yung dito is, yung S nito meaning sine. Yung si dito meaning cosine. At yung T dito is tangent. So, kasama sila sa 6 trigonometric identities. So, si sine muna. Sine natin. Sine. Yung OH dyan, makikita nyo dito. Ano yung O natin dito is yung opposite. H natin is hypotenuse. Opposite, hypotenuse. Next is si cosine. Cosine natin, adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Okay? Next is si tangent. Si tangent naman daw ay, huwag nyo munang intindihin nyo sa gilid na yun, is opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Sabi ko nga, diba kanina, meron tayong 6 trigonometric identities. Yung nakikita nyo is 3 pa lang. So, ito pa yung 3 natin. Si Cho, Sha, Ka. Cho is si cosecant. Sha is ang ating secant. At Ka is ating cotangent. Yan. Para mas kita natin lahat. So, si secant ay secant is equal to hypotenuse over opposite. Kabaliktaran lang siya ni sine. Binaliktad lang, ni-reciprocal. Next is si secant. Secant, S na lang muna, is equal to hypotenuse over adjacent. Siya ay kabaliktaran lang ni cosine. Next is si cotangent. Equals to adjacent over opposite. Kabaliktaran lang siya ni tangent. So, alam na natin yung 6 trigonometric identities natin. Ngayon, let's have an example. Let's imagine na si tangent natin ay, ang value niya ay 6. Ang value nito is 8. So, meron tayong missing value ni hypotenuse. So, let's use the Pythagorean theorem, which is a square plus b square equals to c square. Yung c natin, lagi ang value niya ay si hypotenuse. So, dito wala tayong hypotenuse. Yung si A and B naman, si opposite or si adjacent. So, kasi yung opposite and adjacent natin is nakadepende kung
saan nakatapat si ating theta or yung angle natin. Kasi saan nakatapat si angle. So, may time siguro na pwede nyo naman siya mabaliktad. Pero, hindi magbabago. Pero si dapat lagi is si hypotenuse. So, opposite natin is 8. 8 square. Adjacent natin is 6. C square. Okay? So, 8 square natin is equal to 64 plus C square natin is 36. C square equals to C square. Pag-add natin, 100 C square. Extract the roots para mawala si square root. Para mawala si square. Square root natin sila. Square root si 100, diba? Square root ni 100 is 10. So, ang value ng C natin is 10. And now, nakompleto ng ating sides. So, pwede na natin hanapin ang ating 6 trigonometric identities. So, sine equals to opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Ang value ni opposite natin ay 8. Ang value ng hypotenuse natin ay 10. Straight ko lang to. Yan. So, 4 over 5. Atin siyang lowest term. Next is cosine. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Ang adjacent natin ay 6. Hypotenuse natin is 10. Equals to 3 over 5. Lowest term lang natin. Next is ating tangent. Tangent equals to opposite, or O na lang natin, over opposite over opposite over adjacent. OA. So, opposite natin, value niya is 8. Adjacent natin, value niya is 6. 8 over 6, lowest term natin, 4 over 3. Okay, cosecant. So, dito, pwede nyo na agad siyang baliktarin lang or para mas makita nyo pa. So, hypotenuse over opposite. Hypotenuse natin equals to 10. Opposite natin equals to 8. Lowest term, 5 over 4. Diba? Pwede nyo baliktarin na lang din agad. Kahit hindi nyo na ipakita to. Baliktarin nyo na lang agad. Okay lang. Pero kung para gusto nyo sure na sure talaga kayo sa answer nyo na tama, is gawin nyo to. Kung gusto nyo lang sure na sure, kaya sasagot nyo. Okay? So, next is secant. Secant equals to hypotenuse over adjacent. Hypotenuse value natin is 10. Adjacent value natin is 6. 5, lowest term, over 3. Cotangent natin equals to adjacent over opposite. Adjacent natin is equal to 6. Opposite natin is equal to 8. Lowest term, 3 over 4. Yan. So, ayun na yun. Nakita na natin 6 trigonometric identities natin. Ayan na yung final answers ng bawat isa. Second example, let's have sine 2/3. So, si sine natin, number 2 na to ha. So, si sine natin, diba, is opposite over hypotenuse. So, sine
opposite hypotenuse equals to 2/3 daw. Ayan yung given natin. So, hypotenuse natin ay value ay 3. Ang opposite natin ay value nga ay 2. So, meron tayong missing dito. So, sabihin natin dito ang ating theta or yung angle natin since opposite daw, ang opposite side is yung kaharap niya. Yan, si 2. So, ayun din sabi dito. So, let's solve for the missing side. So, a square plus b square equals to c square. We have our... So, let's change the values. Isisi natin ay ang ating hypotenuse or longest side. A square is equal. So, 2 to the 2 square equals to 4 and C natin is equal to 3. 3 square is equal to 9. So, A square, lipat lang natin si 4. So, meron tayo minus 4. 9 minus 4 equals to 5. So, alisin natin si square. Mag-square root tayo on both sides. So, A is equal to square root of 5. So, ayan yung value ng ating adjacent. Adjacent natin equals to square root of 5. Let's find our cosine. Cosine equals to adjacent over hypotenuse. Adjacent natin square root of 5 over hypotenuse natin 3. Si tangent natin is equal to opposite over adjacent. Opposite natin is equal to square root of 5 dahil value ng ating adjacent is 5. So, bawal tayo magkaroon ng square root na denominator. So, multiply natin siya. Cancel si square root. 2 square root of 5 over 5. Yan na po ang final answer natin. Huwag po tayo lalagay ng square root na denominator. Next. So, cosecant equals to hypotenuse over opposite. Opposite natin is equal to hypotenuse muna natin equals to 3. Opposite side natin is equals to 2. So, si secant natin ay hypotenuse over adjacent. Value ng hypotenuse natin ay 3. Value ng adjacent natin ay square root of 5. Square root of 5. Saan ba ang square root natin? 5. Yan. So, bawal tayo magkaroon ng square root na denominator. Yan. Cancel na yan. So, we have 3 square root of 5 over 5. Tangent. Tangent equals to tangent is adjacent over opposite. Adjacent natin ay square root of 5. Opposite natin ay 2. So, ayan na po mga final answer natin. So, let's proceed to
Sample number 3. So, sa ating sample number 3, we have the value of cosine 5. Cosine 5 over 13. Si cosine ay adjacent over hypotenuse. 5, 13. Ayan yung given natin. So, kunyari dito naman yung theta natin ulit. So, ang adjacent side niya ay 5. Ang hypotenuse niya ay 13. So, Pythagorean theorem, a square b square plus b square equals to c square. A square plus, substitute the value, c square. Ay, c natin ay 13. A square plus 25. Square root ay square ni 5 is 25. Ang square ni 13 ay 169. So, lipat natin si 5. 25. 169 minus 25. A square is equal to 144. May square root ba si 144? Square root natin sila. A is equal to 12. So, yung missing natin dito na si adjacent ay equals to 12. So, meron na tayong values nito na. Kunin na natin si sine. Opposite is 12 over hypotenuse 13. Next, si tangent. Opposite 12. Adjacent natin. Ang adjacent natin ay 5. Okay? Next, cosecant. Opposite natin is cosecant. Ang opposite natin ay si 12. Ang hypotenuse natin ay si mali pala. Cosecant pala ito. Hypotenuse over opposite. So, hypotenuse natin ay si 13. Opposite natin ay si 12. Then, si secant. Hypotenuse natin ay si 13. Adjacent natin is 5. Next is cotangent. Cotangent natin, adjacent natin is equal to 5. Opposite natin is equal to 12. So, yun na po. Ito na ang ating third sample. So, ngayon, meron tayong assignment.
Ang tips ko dito, pag nagsasagot kayo, mas maganda talaga is may triangle para hindi kayo nalilito kung sino si adjacent, sino si hypotenuse, sino si opposite side. Kasi minsan, madalas, nakakalito yung part na yun at kabasaduhin nyo sa katawa. Yan. Yung mga yan. So, for our assignment, number 1 equals to, ang assignment number 1 natin ay si tangent theta is equal to 1/2. Number 2, sine theta equals to 24/25. So, check po natin to by Monday. Check ko po to. Ha? Thank you so much.